Hello mga Kalodi Waps, welcome back to my YouTube channel again. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah. So mga Kalodi Waps, no, maaga na naman, alas 3 na naman na madaling araw, di na naman ako makatulog, Diyos ko. Kaya naisipan ko mag-vlog, so ipatuloy ko yung mga tutorial ko about sa pag-apply sa mga agency. Since napapanahon ngayon na marami nag-apply papunta dito sa Taiwan. So ngayon, naisipan ko na ayun, mag-vlog ulit and i-introduce ko sa inyo itong agency, which is hindi naman siya masyadong kilalang agency eh. Actually, kung mapapansin nyo yung previous vlog ko, which is ito, ayan, panoorin nyo po yan. Ayan po yung actual na nag-apply ako sa agency na to. And take note mga idol hindi po siya kilala, okay? Pero I highly recommend na mag-apply din kayo dito kasi nga 100% legit ito, okay? About legitimacy, nung una, kasi nagsisearch ako eh. Kasi bukod nga kasi sa mga matutunog na agency like mga City Employment, Grand Placement, or yung mga nababanggit ko before, naghanap ako kasi masyadong maraming, hindi naman masyado, marami ding nag-apply before nung yung time ko na nag-apply pa ako. So, marami akong kalaban. So, ngayon ang ginawa ko, or marami akong katunggali ng mga aplikante before. So, ang ginawa ko, nag-search ako ng mga iba pang agency. Kasi, sorry, ang ingay na sa labas kasi ako 7-Eleven. So, ngayon, nag-search ako kasi before bago kayo mag-apply dito sa Taiwan, alam ko naman na yung iba or karamihan sa atin sumasali sa Facebook group na Taiwan applicants. So ngayon, maraming nagbibigay doon ng mga list of legit agency na papunta dito sa Taiwan. So nag-search ako na ano ba yung mga agency na wala doon sa list. So ngayon nag-search ako and may nakita akong legit, which is hindi kasi masyadong or maraming nakakaalam sa agency na to, which is si Bright Star Placement. Okay? Nasabi ko na legit siya kasi although hindi ako na-hired doon sa agency na yon, okay? Pero nung during PIDOS namin, nakita ko yung or may nakasabay akong aplikante na for PIDOS na siya under Bright Star Placement na agency. Okay? So 100% legit siya. Okay? Kasi nga, nasama siya dun eh. Kung hindi naman siya legit, hindi siya masasama dun during PIDOS. Okay? So, ang location pala ng agency na to is sa Makati. Pero malapit lang naman siya sa Manila kasi kung alam niyo yung Shopwise ba yun? Malapit lang siya sa MRT Magallanes. Doon banda. Ang tips ko sa inyo, bago kayo pumunta dito, sa akin kasi nagkamali ako eh. Kasi nga, bago lang, malay ko ba. Ang tips ko sa inyo is, dapat may agent na kayo. Okay, mayroon din silang mga legit agent. Okay, ang bibigay ko sa inyo si legit naman. Isa lang naman ang alam ko kasi. So, ibibigay ko po siya later on para masubaybayan nyo itong vlog na to. So, ayun, bukod dun sa agent na kukontakin nyo bago kayo pumunta dun. Kasi, bakit muna kailangan ng agent? Kasi hindi siya kagaya ng ibang agency no na pupunta ka muna ng agency tapos maghanap ka ng agent. So dito hindi. Dapat kontakin mo muna agent tapos sasamahan ka kasi niya once na mag-apply ka na sa agency. Okay? That's why ginawa nila tong ganitong sistema kasi nga masyadong crowded kasi kapag once na maraming walk-in. Kasi nga ako nung nakaraan walk-in ako eh. Hindi ko makasaalam no kailangan pa mo lang may agent. Hindi ko alam yung ganun. So buti nga kamuti tinanggap ako. Kasi ako lang mag-isa nag-apply that time na walk-in na walk-in. May nakasabay ako nung araw na nag-apply ako pero may agent na nga siya. Yun, kaya kinuha ko yung agent name. Tapos nakipag-usap ako sa kanya kung ano yung magiging process. So, kapag once na may agent na kayo doon, i-advise naman ng agent ko ano yung mga dadalhin nyo. Pero kagaya ng sinasabi ko sa inyo sa mga previous vlog ko na kailangan complete requirements na po. Pero ang hinihingi lang talaga nila doon is Xerox copy lang naman. Pero dalhin nyo pa rin original. PSA birth certificate, passport, at saka voter's certificate or voter's ID. So, Xerox na lang naman ang hinahanap nila. Pero, yun na nga, kailangan pa rin dalhin nyo yung original kasi titignan nila kung tugma po yung mga details or kung totoo po ba yung documents or papeles na pinakita nyo sa kanya. Then, pag pumunta na kayo doon, maghanda po kayo ng 150 pesos kasi i-refer nila kayo doon sa authorized nila na kukuha ng picture kasi hingan kayo ng 2x2 picture tsaka
whole body. Naka-package naman na yun. So, ang bayad nun is 150. Sana nga hindi pa nagbago. Pero kung magbabago man, baka nasa 160 or 170. Ganun lang naman. Pero alam ko hindi pa nagbabago yun. Okay? So, ngayon, after na magkaroon na kayo ng picture, babalik kayo ng agency, tapos mag-fill up po kayo ng biodata. Ngayon yung biodata po, take note, may bayad po yun na 25 pesos lang naman. Okay? At least nakapag-fill up na kayong biodata, no? Iyon kasi ang mahalaga kapag once na nag-apply ka sa mga agency kasi hindi naman lahat nabibigyan ng chance na makapag-fill up ng biodata. Okay? So, ayun, kapag once na may biodata ka na, susukatan ka nila at saka titimbangin. Ngayon, guys, ito yung pinaka-importante. Huwag kayong mag-alala kasi sa ibang agency kasi, di ba mahigpit sila sa height, mahigpit sila sa weight. Sa Bright Star Placement, wala po silang ganong kahigpit, okay? Hindi po problema sa kanila yun kasi wala naman kasi sa height din talaga yan. Nasa trabaho po yan, okay? The reason why kaya ho inire-required ang height requirements kasi nga, may mga factory kasi dito na matataas yung mga inaabot or kailangan matatangkad kasi nga, the machine is super high. Matataas ho kasi yung mga machine, kaya kailangan ho talaga matatangkad yung mga nire-record nila. So, sa Bright Star Placement, so, I think, hindi required sa kanila or yung company na hawak nila dito sa Taiwan is hindi required na matataas kasi nga, baka yung mga machine nila is mga mababa lang or mga below chest lang yung mga production dito. But dito, kaya hindi nila nire-required ng height. Okay? Ngayon, kapag once na nakapag-fill up kayo, wait na lang kayo na tawagan kayo for company or employer's interview. Ngayon pala, ang pinaka-importante is, kailangan po bakunado kayo ng booster, kahit first dose lang. Okay? Tatanungin kayo pala doon kung vaccinated na kayo 1, 2, 3. Ibig sabihin, yung first dose, second dose, at saka first dose ng booster? Booster. Yun po yung importanteng hanapin din nila. Okay? So, mabilis lang process. 1 day process lang. And napaka-accommodating naman ng mga staff. Maliit lang yung agency ha. Kaya isa sa mga reason nila kung bakit hindi sila tumatanggap ng walk-in talaga kasi maliit lang agency. Hindi nila maka-accommodate lahat. Okay? Kaya isa rin yun sa technique nila to reduce the applicants. Kaya mas maganda mag-apply dun kasi nga muna sa lahat, hindi siksikan, hindi mo kailangan makipag-agawan. Nakokontrol nila. Yun ang maganda. Pero hindi ko alam kung marami silang agent. Pero pagkakaalam ko marami. Kasi nga, hindi naman nila i-record ng gano'n kung iisa o dalawang agent lang nila. So ngayon, ito po pala yung agent. Yan si ate. PM nyo lang siya. Ngayon kasi before nabigay ko siya dati sa mga nag-PPM sa akin before nung may Facebook page pa ako. Ngayon kasi wala na. Sinasabi natin na stop hiring sila for Taiwan. So nire-recommend nila is Japan. Okay, hindi ng agency na yun, kundi ng agent. Kasi yung agent na yan, hindi lang naman isang agency ang hawak. Marami din siyang agency na hawak. Yung Japan ata, dun yun sa may Malate, Manila, na agency na hawak niya ha. Pero dito si Bright Star Placement kasi, ang pagkakalam ko is Taiwan lang siya. Kaya, ayun, kapag once na wala pa silang hiring for Taiwan, nire-refer ka sa iba. Pero nasa iyo po yun. Kung willing to wait ka naman, ang kagandahan naman is si ate is very accommodating. So, ngayon, ine-explain niya na walang money involved sa kanya kapag once na babayaran na kayo ng placement fee, kung ano pang mga fees. Tas siya, sinasamahan kayo pagdating sa, kung may reporting ka sa agency, sasamahan ka niya, i-assist ka niya. Tapos sa medical, assist ka rin niya, sasamahan ka rin niya. Pag once na magle-lending, sasamahan ka rin niya. Okay, may ano rin ho, may accredited lending partners din po si Bright Star Placement. So, ayun, huwag kayong mga problema kapag once na na-hired kayo or na-select kayo, tapos mag-placement fee na kayo, magbayad na kayong placement fee, may lending pa rin ho sila. Huwag kayong mag-alala kaya. Ginhawa pa rin yun sa part natin na aplikante. Okay? So, ayun, ang pinaka, overall na, kung i-ano ko siya, may ratings na ako. Okay naman siya talaga. Mga 9 or 8, 8.5 out of 10. Kasi nga, hindi naman kasi talaga ako na ano doon. Kasi nga, ang agency ko is si City Employment. So, yun pa lang. Pero, based doon sa pag-apply ko is, maganda siya. Okay? Hindi siya kilala, but though legit siya. Okay? Alam ko meron siya but kahit i-check nyo yung ano niya, yung license number niya, yung agency,
credit number, yung mga ganun-ganon, pwede nyo siyang i-ano. Masisearch nyo naman siya sa Facebook page eh. Makikita nyo doon yung mga proof na nakapagpaalis sila papuntang Taiwan. Okay? Sa next video ko pala, i-explain ko rin yung isa pang hindi siya kilala, pero legit. Nakasama ko rin siya sa PDOS. Kasi ang PDOS kasi, kapag once na after nyo mag-medical, may PDOS na tinatawag, orientation yun na pupunta dito sa abroad. Pero magkaiba yung Taiwan tsaka ibang bansa. So, separate po yung any bansa na pupuntahan nyo. So, i-ano ko naman ho, i-explain ko yung next na agency na in-applyan ko before. Legit po siya, located po siya sa may Quezon City. So, ayun mga Kalodiwaps, sana nakatulong ng video na to. And don't forget to like this video, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.